Noong year 2000, habang natutulog na mahimbing ang mga nakatira sa Payatas, ang bundok ng basura ay gumuho at natabunan ng maraming kabahayan. Ang masaklap nito, halos 1,000 ang naging biktima sa trahedyang ito. Ang tanong natin, bakit nga ba nangyari ang trahedyang ito? Meron bang dapat sisihin? At paano nga ba nagumpisa na maging tambakan ng basura ang Payatas? Bago natin umpisa ng kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutan i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. The Promised Land. Ito ang tawag sa Payatas Landfill, isang bukas na tambakan ng basura o dump site sa ating bansa. Ito ay sa lugar ng Quezon City. Noong una, ang lugar ng Payatas ay plinanong pagtatayuan ng mga mass housing noong 1970. Sa katunayan, mayroon nang naitayong mga daan dito para paghandaan ang pagtatayo ng mga kabahayan sa palibot neto. Ngunit dahil sa laki ng syudad ng Quezon City na may tinatayang mayroon 3 milyon na populasyon noong 1970, nagkaroon ng pagkakataon na tapunan na basura ang Payatas noong 1973. Sa simula ay kakaunti lamang ang basura dito at sinabing pansamantala lamang ito dahil nga sa bakante ang naturang lupain at ang maaari lamang magtapon dito ay ang mga taong nakatira sa Payatas. Nanatili itong maliit na basurahan ng ilang taon. Kontrolado pa ito ng pamahalaan ng Quezon City at hindi nila ito pinabayaan. Ngunit makalipas ang 15 years, noong 1988, isinara ang Smoky Mountain Landfill sa Manila, ang pinakamalaking tambakan ng basura sa Tondo, na nag-ooperate sa loob ng 40 years at may tinatayang nakaimbak na basura na halos 2 million metric tons. Dahil sa pangyayaring ito, ang majority ng basura sa Maynila ay inumpisa ng itapon sa Payatas, ang naturang Promised Land. Ang syudad ng Maynila ay tinatayang merong 6,000 na tonelada ng basura kada araw noong mga panahon na iyon. At mula dito ay nasa 1,700 na tonelada kada araw ang napupunta sa Payatas. At dahil nga ipinasara ng Smoky Mountain, noong 1995 naman ay lumipat na mga scavengers mula dito papuntang Payatas Dump Site. Ang scavengers ay ang mga tao naghahanap buhay sa pagbabasura. Kinakalkal nila ito upang makahanap ng mga bagay na maaari nila maibenta kapalit ng konting pera. At ang pinakamasaklap dito, dahil sa sobrang kahirapan ng buhay, minsan ay dito na rin sila namumulot ng kanilang pagkain. Ilang taon lang ang lumipas, ang unang maliit na tambakan ng basura ay naging malabundok na. Ang mga itinayong daanan para sana sa mga mouse housing ay natabunan na rin ng mga basura. Ang taas ng basura ay unti-unti nang tumataas kaysa sa mga kabahayan na nakapalibot dito. Sa kabila nito ay naghukay ang mga tao ng malalim na kanal palibot sa Payatas upang makontrol ang katas at maruming tubig na nagmumula sa bundok ng basura. Sa araw-araw ay walang tigil na makikita ang usok na nanggagaling sa basurahan. Gawa ito ng mga scavengers na nagsusunog ng mga plastic upang makuha ang mga bakal sa loob nito na maaari naman nilang ibenta at gawing pera. Makalipas ang 13 years mula sa unang pagtatapon ng basura sa Payatas, ito ay naging bundok na ng basura na puno ng mga squatter, maduming tubig, mabaho at maitim na usok na pinagmumulan ng iba't ibang klaseng sakit para sa mga taong naninirahan dito. Ang Payatas ay may lawak na halos 8 kilometers at noong 1998, sinubukan itong ipasara ng MMDA dahil sa hindi maayos sa pagtatambak dito. Ngunit pinigilan ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City dahil mas magiging magastos daw ang kanilang pagtatapon ng basura kung pupunta pa sila sa San Mateo Rizal na tinatayang 8 kilometers ang layo mula dito. Sa kabila na makailang beses na pagtatangka ng MMDA na ipasara ang Payatas, ilang beses din naman ito tinutulan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang kamalay-malay sa nakaambang panganib na 61 bomba na naghihintay lamang sumabog. Ngunit noong July 2000 ay nagkaroon ng halos 2 linggong pag-ulan sa NCR dahil sa isang papasok na bagyo sa ating bansa. At ang patuloy na ulan nito ang magsisilbing mitya sa Payatas tragedy. At dahil nga sa basura ang laman ng Payatas na karamihan ay plastic,
kahoy, bakal, bubog at goma na matagal bago matunaw. Ang tambakan na basura na ito ay hindi siksik at buhagag sa kabila ng taas at bigat nito. At dahil sa patuloy na pag-ulan, unti-unting lumuluwag ang pagkakaimbak na basura dito na kahit anong oras ay pwede itong gumuho. Noong July 10, 2000, dakong alas 4:30 ng umaga, habang mahimbing na natutulog ang mga nakatira sa palibot ng payatas, ang iba ay gising na at nagkakape. May narinig silang parang tunog na eroplano na dumaan at ilang segundo lang ang lumipas, gumuho na ang bundok ng basura sa mga kabahayan. Dahil gawa lang sa light material sa mga bahay, kaya nasira ang mga ito at tuluyang natabunan ng mga tao sa loob. Tune-tuneladang basura ang bumagsak at tumakip sa mga kabahayan na nasa ilalim ng bundok na ito. At dahil nga tulog pa ang mga tao, halos walang nakatakbo mula dito dahilan upang sila ay malibing ng buhay. At dahil basang-basa ang mga basura, isa pa ito sa nagdagdag ng bigat sa basura. Sa kasamaang palad pa, dahil nga sa basura nito, mataas ang presensya ng methane gas dito. Ito ay isang uri ng gas na nagliliyab mula sa mga bagay na nabubulok. Ilang saglit pa matapos ang pagguho, nagsimula naman ang sunog sa iba't ibang bahagi nito mula sa mga lutuan na gamit ng mga residente dito at ilang kable ng kuryente na naputol mula sa pagguho. Maraming sigawan at iyakan ang maririnig sa paligid ng Payatas Dam Site. Pagputok ng liwanag, dito nila nakita kung gaano kalawak ang naging pinsala ng trahedyang ito. Nagkalat ang mga bangkay na nakahandusay mula sa mabahong tambak na basura. Nagdatingan na mga tulong mula sa lokal na pamahalaan at sinimulan na nila ang paghahanap sa mga tao na tabunan. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na ang mga bangkay na kanilang nahukay. Bata, matanda, babae at lalaki. Walang pinili ang trahedya sa mga kinitil nitong buhay. Naging mahirap ang paghukay dahil sa basura. Nahirapan ang mga rescuers na makita kung bangkay nga ba o basura ang kanilang nahuhukay. Dagdag pa dito ang madulas at mabahaw amoy nito. At sa dami ng basurang bumagsak, gumamit pa sila ng mga heavy equipment sa paghuhukay upang mapabilis ang kanilang operasyon. Bagamat may mga ilang nakaligtas, hindi maikakaila ang takot at pinsala na idinulot nito sa mga tao. At isa na rito ay si Jason Banogan, na maswerteng nakaligtas dahil inutusan siya ng kanyang nanay nung gabi bago mangyari ang trahedya. At dahil ginabi na si Jason sa daan, sinabihan na lang siya ng kanyang nanay na makitulog sa bahay ng kanyang lola sa kabilang barangay. Isang pangyayari na magliligtas sa kanya mula sa tiyak na kapamakan at magiging dahilan ng kanyang pagkaulila. Namatay ang kanyang nanay at tatay sa trahedyang ito, kasama na rin ang kanyang 4 na buwang kapatid. Sabi po ng ibang kapitbahay, nakita raw nila ang papa at mama ko tumatakbo palayo, pero naabutan pa rin sila ng gumuguhong basura. Hindi ko na po sila nakita. Ito ang masakit na kwento na huling maririnig ni Banogon tungkol sa kanyang pamilya na nasawi mula sa trahedya. Ngunit hindi lamang si Banogon ang may ganitong kwento. Marami ang may kaparehong karanasan dahil marami ang namatayan mula sa Payatas tragedy. Ang malagim na trahedyang ito ay kumitil sa 280 na tao at tinatayang tinabunan ng halos 300 na katao. Bagamat may nahukay na 9 na buhay, di nagtagal ay namatay rin ang mga ito sa ospital. At base pa sa masusing investigasyon, hanggang sa taong 2001, lumalabas na abot hanggang 1,000 ang naging biktima ng nasabing trahedya. Marami ang nawalan ng mga mahal sa buhay. Marami rin ang naulila. Dahil sa pangyayaring ito, iminungkahi na ilipat ang mga nakaligtas na nakatira dito sa Montalban, Rizal. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik din ang mga ito sa Payatas dahil hindi sila makalayo mula sa buhay na kanilang nakasanayan. Pansamantala ding ipinasara ang dam site, ngunit muli itong binuksan makalipas ang ilang linggo dahil walang mapaglalagyan ng mga basura na kokolekta sa Quezon City na nangangamoy na at posibleng pagmula ng sakit. Dahil dito, upang maiwasan na kaparehong trahedya, pinag-igting na ang batas para maisara mga bukas na tapunan ng basura gaya ng Payatas. At noong 2004, ito ay tinawag na control dam site. Ngunit dahil sa patuloy na paglabag nito sa batas, lalo na pagkakaroon ng mabahong amoy nito at sa posibilidad na magkaroon ulit ng trahedya, ang Payatas ay tuluyan na ipinasara
noong 2017 sa tulong na rin ng DNR. Noong January 2000, ipinag-utos ng korte ang local government na QC na bayaran ang mga naging biktima ng tig 110,000 pesos. Ang babayaran nilang pamilya ay nasa 57 na pamilya. Kaya sa kabuuan, ang babayaran lamang ng QC ay aabot lamang sa 6.27 million pesos. Maliit ito kumpara sa 188 million pesos na talagang hinihingi ng mga biktima. Kaso wala sila maipakita na mga katibayan na talaga sila ang nagmamay-ari ng mga bahay malapit sa payatas. Kahit man lang sana titulo ng lupa, dahil nga iba sa kanila ay mga squatter lang sa lugar na yon. Sa huli, lagi natin tatandaan na bagamat pinagkakakitaan natin ang isang bagay o nagbibigay ito sa atin ng ginhawa, ay huwag natin hayaan na maapektuhan nito ang ating kalikasan. Gaya na nangyari sa Payatas Dam Site. Dahil sa kagustuhan ng pamahalaan ng QC na makatipid sa gastusin para sa pagtatapon ng kanilang basura, ay pinilit nila ito mabuksan. Bagamat ilang beses na ito dapat na ipasara. Tandaan natin lagi ang kasabihan, ang basurang itinapon mo ay babalik sa'yo.